Meron po akong appointment ngayon at sure project na maidil. Siyempre nakapaghanda na rin ang aking kausap na may-ari ng bahay na magpapagawa ng concrete slab. Magandang idea ito mga kasama sa hanap buhay dahil forever na ang bubong ng bahay mo at pwede pa dito ganapin kahit anong party event na gusto nila, pwede na rin dito maglaba at magsampay. Ito na nga yung ating nadatnan at nakita na ihanda na nga ang down payment para sa project na bilang na po nila ito at kailangan ko pa din mabilang ulit. Siyempre habang nagbibilang po ako ng pera, una salamat po sa Diyos, naging daan si Brother Jereliano na nagrekomenda sa kanyang kapitbahay sa akin. Shout out sa iyo tol, salamat po sa Diyos dahil alam ng Diyos kung ano po ang ating kailangan na kasang-ayon ng kalooban niya. Nagkita nga kami ni Kuya John na tukayo ko pa kung ano ang gusto niya na ipagawa sa kanyang bahay, agad na ibigay ko sa kanya ang quotation sa project. Na-ideal naman kaagad ang project. Ang maganda po dito ay nabuo na ang kanilang budget. Dito po yan sa pabahay kay Bagal Central, Tagaytay City at mangyari po loobin sa awa at tulong ng Diyos ay 2 bahay na po ang aking magagawa dito sa lugar na ito. Isang advantage po sa magtitiwala sa aking kakayanan bilang kontraktor ng kanilang bahay ay kasama po ako na gumagawa, pangunahin na nakakaalam sa sistema ng trabaho at hindi umaasa sa magaling na tauhan na hindi na kailangan ng suggestion o ayaw mapakialaman ang kanyang ginagawa. Paano ko ba ito natutunan ang ganitong hanap buhay? Kaya natin maihandle ang project. Base po ako sa experience at dito na rin nagkaroon ng puti ang aking buhok sa hanap buhay ng construction. Yung pang palang yung tubo meron na yung palagay sa ibabaw ng bagay. Tapos may 2 tubo na katulad. Labog ba naman yun? November 11 po nga. Isang ko kung nasaan sa salamin. Salamat po kuya sa pagtitiwala ko. Natapos ko na po mabilang ang pera at pirmahan na po ng formality contract. Nakalagay na po dito kung ano ang gagawin at hindi kasama na gagawin. Sa ganitong paraan, meron pong pinanghahawakan ang owner at contractor kung ano po ang kanilang napagkasunduan sa trabaho. Sa araw na yaon ay Lunes, diretso na maumpisahan ang project. Dito po kami sa 2nd floor, may tiris, nagsukat para malaman ang sentro ng bahay. Nireload ko na ang aking machine gun, 2 ito para sa aming bakbakan, babakbakin. Dumating na yung buhangin, bakal 16mm, GI pipe para sa scaffolding. Makita naman natin sa tiris, sentro sa may bintana, natibag na rin para dito dadaan at may pasok ang materialis. Ang aking plywood na order gagamitin para sa forma ay marine plywood, local 1/2, standard ang kapal nito. Yung aking 2 kasama sa hanap buhay, inabutan ng maraming bugkos ng bakal na 16mm. Sinubukan ang kanilang lakas para maihanda at masanay sa matinding laban para sa hamon ng buhay. Pinatulong ko na nga ang isang matanda at malaki dahil kawawa naman ang bata. Dito po sa likuran ng bahay, nakadouble wall po ito at walang abang ng bakal sa poste. Sa madaling paraan, lagyan na lamang po ito ng tanim 12mm na bakal at isalpak dito yung assemble na kolom. Anilyo 135 bend, ang hook ay nakapasok sa loob. Ang laki naman ng kolom ay 12 by 8 inches. Ito naman ay nasa harapan na bahagi ng bahay. Simbol muna ang kolom at isalpak na lamang po ito sa nakaabang na dowels at bago talian. Mahalagang bagay na gagawin sa pag-abang ng dowels sa kolom ay lagyan po ito ng isang anilyo upang sa ganun hindi po magbanggaan ang nilagay ng dowels at sa main bar ng kolom. Naitayo na po ang mga poste, kailangan ko na magtabas ng marine plywood 1/2. Ang una kong tabasin gamit ang circular saw ay 8 inches at ito ay para sa loob ng forma. Kailangan naman natin ng guide sa circular para naman ay tuwid ang cutting at ito ay naka-adjust ng 3 cm. Mabilis lamang po kung circular ang gamit kung ikumpara mo naman sa manual na lagaring kahoy. Ipa-assemble ko na nga po ito sa aking kasama sa hanap buhay na welder at kung paano naman magkarpentiro, pinatong po ito sa hollow block yung 12 inches na plywood na panglabas bago naman ilagay sa gilid ang 8 inches na plywood na pangloob. Pinako po ito ng comunil dos, hindi po natin isagad ang ulo ng pako bagkus ito po ay atin lamang na itupi ang pako. Ang dulo ng forma ay hindi pantay upang sa ganun maitapal ito sa biga at mapakuan naman ang concrete nail. Amin na muna ito butasan at nilagyan na rin ang tubo na 2, maguhitan at pinatong na rin ang isang cover na plywood. Sabay na po ito butasan upang sa ganun ay pantay ito. Pagkatapos malagyan ng marka, alisin ang tubo para mabutasan gamit naman ang barina. Habang binutasan ang forma, nagpahanda naman ako ng tie wire na ang haba ay 50 cm. 3 piraso na doble at sa isang poste
poste ay 8 piraso naman ang magagamit. Sa kabilang gilid naman 8 inches na plywood, malagyan na rin ito ng butas para sa isang tubo lamang. Basta may sistema ang ginagawa, mangyari na maging simple ito, subalit mabilis ang trabaho. Nakumpleto na nga po butasan ng forma, i-cover na po ito sa kulog. At yung pausli na forma, nakatapal po ito sa biga. Pakuan naman ito ng concrete nail bago ito hulugan. Malagyan na muna ito ng tie wire, itusok sa butas upang ang tubo na ilagay sa gilid ng forma ay maipit. At sa ganitong paraan, malinis, mabilis kung ikumpara sa kahoy ang gamit. Sa plywood na 12 inches ay 2 tubo ang kailangan na ilagay. Yung huling plywood sa likod, kailangan maitagos na po ang lahat ng tie wire bago naman ito pakuan. Sa ganitong paraan, subok na matibay ang forma. Naka-vertical lamang lahat ang tubo at wala na po itong horizontal o sinturon sa poste. Yan ang tamang haba ng tie wire, maipulupot sa martilyo at talaga namang mahigpit yan. Dapat ang handle ng martilyo dito ay bakal. Dahil kung kahoy lamang ay sa malamang putol. Pagkatapos mahigpitan ang lahat ng tali sa poste, kailangan naman ito mailagay sa hulog at malagyan ng tukod. At sa hindi inaasahan, biglang bumuhos ang ulan. Dito naman kami sa loob ng bahay na hindi mababasa, matuloy ang hanap buhay. Kami naman ay mag-scaffolding para naman sa runner ng biga. Ang maganda po dito sa aming scaffolding, ang pangalawang runner ay lampas sa ulo upang sa ganun hindi mahirapan lumakad sa ilalim ng scaffolding. Dalawa po yung aking kasama sa hanap buhay nag-chipping para maihanda ang paglalagyan ng rebars sa beam. Nakapaglagay na nga ng runner, ang taas mula sa flooring ay 2.60 meters at ang taas naman ng slab mula sa flooring ay 3 meters. Ang aking mga kasama sa hanap buhay naglagay naman ng eskwala sa 16mm rebars para naman sa biga. Kasama na rin na ginawa ang 2 extra bar na buo sa haba na 5 metro. At kung paano naman ito ilagay ang extra bar o bangka-bangka, hanggang sa muli po natin pagkikita. Salamat po sa Diyos.